Nagbabanta ang init ng Maynila, ngunit sa loob ng air-conditioned na opisina ni Atty. Gabriel Alcantara sa ika-25 palapag ng Alcantara Tower, mas mainit pa ang tensyon. Hawak niya ang isang leather-bound brief, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga papeles, ngunit ang isip niya ay nasa pagdinig na magaganap kinabukasan. Ang kasong ito ang magpapatunay ng kanyang kakayahan, ang maglalatag ng daan para sa senior partnership na matagal na niyang pinapangarap. Ang tagumpay ay nasa kanyang dugo, minana sa mga henerasyon ng mga Alcantara na nagtatag ng isa sa pinakaprestihiyosong law firm sa bansa. Naging perpekto ang kanyang buhay. Isang matagumpay na karera, isang magandang kasintahan na si Celeste na anak ng isang maimpluwensyang hukom, at isang hinaharap na nakalatag ng may katiyakan. Walang lugar para sa mga pagkakamali, walang espasyo para sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Sir Gab, may naghahanap po sa inyo, bungad ng kanyang sekretarya, si Iris Garcia, na may bahid ng pagtataka sa boses. Nagkunot ang noo ni Gab. Sinong naghahanap? May appointment ba? Wala po, sir. Pero mga bata po sila. Napatigil si Gab. Mga bata. Wala siyang kliyenteng menor de edad. Papasukin mo. Lumabas si Iris Garcia at maya-maya lang muling bumukas ang pinto. Ngunit sa halip na isang kliyente, 3 pares ng malalaking mata ang sumalubong sa kanya. 3 bata. 2 lalaki at 1 babae, magkasing edad tingnan. Nakasuot sila ng simpleng t-shirt at shorts, at may dala-dalang backpacks. Ang pinakamatanda, isang batang lalaki na may seryosong tingin, ang unang lumakad-pasok. Kasunod niya ang isang batang babae na may mahahabang buhok, at ang pinakabata, isang batang lalaki na may mapanuksong ngiti. Naglakad sila papalapit sa desk ni Gab, ang kanilang mga titig ay nakapako sa kanya. Hindi makahinga si Gab. Para silang mga miniature version ng isang alaala na pilit niyang binubura sa kanyang isipan. Ang kanilang mga mata ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Ikaw po ba si Atty. Gabriel Alcantara? Tanong ng batang lalaki na may seryosong tingin. Ang boses nito ay matatag, puno ng kumpiyansa, na labis na ikinabigla ni Gab. Ako nga. Bakit kayo nandito? Nasaan ang mga magulang niyo? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya mawari kung bakit tila bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang batang babae na may malambing na tinig ang sumagot. Kami po ang magulang namin, attorney. Wala po kaming kasama. May bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Tiningnan sila ni Gab isa-isa. Ang batang lalaki na matatalim ang tingin ay parang siya. Ang batang babae na malambing ay para siyang isang taong matagal na niyang nilimot. At ang bunso, na may malikot na mga mata, ay walang takot na nakatitig sa kanya. Nandito po kami para hanapin kayo, dagdag ng batang lalaki. Ikaw po ang papa namin. Parang gumuho ang mundo ni Gab sa narinig. Papa? 3 beses niya itong narinig, at bawat ulit ay parang martilyong humahampas sa kanyang puso. Impossible. Hindi ito pwede. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga daliri niya. Bumalik sa kanyang isip ang mga alaala, isang dalagang nakangiti, may matamis na tinig, ang simoy ng hangin sa Batangas, ang pangako ng pag-ibig. Isang alaala na matagal na niyang ipiniit sa pinakasulok ng kanyang isip. Anong ibig niyong sabihin? Halos pabulong na tanong niya. Nanginginig ang kanyang labi. Sabi po ni Mama, ikaw daw po ang papa namin. Kami po ang kambal. Ako po si Tristan, siya po si Sofia, at siya po si Miguel, sabay turo ng batang lalaki, si Tristan, sa kanyang mga kapatid. Kambal. Ang salitang ito ay lalong nagpakaba kay Gab. Ang mukha ni Belle, ang kanyang dating kasintahan, ay biglang lumitaw sa kanyang isip. Ang kanyang mga alaala ay bumalik ng sunod-sunod. Ang batang babae, si Sofia, ay lumapit sa kanyang desk at ipinakita ang isang lumang litrato. Isang litrato ni Gab at Belle, nakangiti, magkahawak kamay sa dalampasigan. Sa likod ng litrato, nakasulat ang pangalan ni Belle. Si Mama po ang nagpadala sa amin dito. May sakit po siya, malungkot na sabi ni Sofia. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Gab. Sakit. Belle. Puno ng pagkalito, takot, at matinding kaba, kinuha ni Gab ang kanyang cellphone.
Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dinadyal niya ang numero na matagal na niyang hindi dinadyal. Ang boses niya ay basag nang sumagot ang kabilang linya. Belle, wika niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkalito. Totoo ba ito? Sila ba ang mga anak ko? Hinihingal si Isabel Bel Reyes habang pinupunasan ang kanyang mga kamay na may bahid ng lupa. Kasama niya si Aling Nena, ang kanyang ina, sa bakuran ng kanilang bahay sa Lian, Batangas. Abala sila sa paggawa ng mga pandekorasyon na paso gamit ang recycled na materyales, isang maliit na negosyo na nagpapakain sa kanilang pamilya. Payapa ang hapon, sinasabayan ng awit ng mga ibon at sariwang simoy ng hangin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Nag-alinlangan si Belle. Bihira lang ang tumatawag sa kanya mula sa Maynila. Ngunit nang makita niya ang mga mensahe mula sa kapitbahay na nagsasabing umalis ang mga bata, kumalat ang kaba sa kanyang dibdib. Sumagot siya, ang puso ay kumakabog ng malakas. Belle, ang boses ni Gab sa kabilang linya, malalim at puno ng pagkalito, halos galit. Totoo ba ito? Sila ba ang mga anak ko? Napapitlag si Belle. Narinig niya ang mga tinig ng kanyang mga anak sa background. Inaasahan niya na sila ang makakasagot sa tawag, hindi si Gab. 8 taon ng katahimikan ang bumasag sa isang tanong na matagal na niyang ipinagdarasal na hindi na niya maririnig. Naramdaman niya ang matinding galit na dahan-dahang umusbong sa kanyang dibdib na sinabayan ng kirot ng nakaraan. Ano bang pinagsasabi mo, Gab? Sinubukan niyang maging matigas, ngunit narinig niya ang bahid ng takot sa kanyang sariling tinig. Tumingin siya kay Aling Nena na nagtataka at nagkunwari siyang kalmado. Belle, maging tapat ka sa akin. Nasa harap ko ang 3 bata na nagsasabing sila ang mga anak ko. Tristan, Sofia at Miguel. Anong ibig sabihin nito? Malamig ang boses ni Gab, halos walang emosyon, ngunit ramdam ni Belle ang tensyon sa bawat salita. Pinigilan ni Belle ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sino si Gab para tanungin siya ng ganoon? Sino siya para bumalik sa buhay niya at manggulo? Anong gusto mong marinig, Gab? Nagtataka ka? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumalik sa kanyang isip ang alaala ng araw na iyon. Ang araw na matapos ang graduation ni Gab sa Abogasya, nagplano na sila ng kinabukasan. Ngunit kinabukasan din ay dumating ang ama ni Gab, si Maestro Alcantara, sa kanyang bahay. Matigas ang mukha at ang mga salita niya ay tumagos sa buto ni Belle. Layuan mo ang anak ko. Walang puwang ang isang tulad mo sa buhay niya, lalo na sa aming pamilya. Kung hindi ka lalayo, sisiguraduhin kong hindi lang ang kinabukasan ng anak ko ang masisira, kundi pati na rin ang sa iyo. At ang pinakamasakit na bahagi, kahit kailan, hinding-hindi ka magiging parte ng aming angkan. Pagkatapos ang pagtuklas niya ng kanyang pagbubuntis. Mag-isa niyang sinalo ang lahat, nilabanan ang matinding kalungkutan at takot. Mag-isang pinili na lumayo para hindi masira ang kinabukasan ni Gab. 8 taon siyang namuhay ng payapa, pinalaki ang kanyang mga anak ng may pagmamahal at dedikasyon. Hindi ko alam na may kambal ka, ang boses ni Gab ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. May bahid na ng pagtataka at gulat. Hindi ko naman kailangang sabihin sa iyo, hindi ba? Sagot ni Belle, pilit na pinipigilan ang galit. Mag-isa ko silang pinalaki, Gab. 8 taon. At ngayon, bigla mo silang hanapin. Anong gusto mo, sirain ulit ang buhay ko at ng mga anak ko? Belle, hindi ito ang lugar para pag-usapan, sabi ni Gab, may bahid ng pagkaawa. Pupuntahan ko kayo. Kailangan nating mag-usap ng personal. Sasama ko si Celeste. Naramdaman ni Belle na parang sinampal siya. Celeste. Ang kasalukuyang kasintahan ni Gab. Ang babaeng magiging asawa niya. Ang pagbanggit ng pangalan ni Celeste ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ganoon kasakit. Kinaumagahan, naroon na si Gab at Celeste sa kanilang bahay. Ang puting sasakyan ni Gab ay kitang-kita sa bukana ng kalsada, malayo sa mga tricycle at bus na karaniwang dumadaan. Matangkad at formal si Gab sa kanyang suit, habang si Celeste naman ay elegante sa kanyang designer dress. Nakaramdam si Belle ng matinding pangamba. Niyakap niya ng mahigpit ang mga anak na nagtatago sa likod niya, nakatingin sa kanilang ama at sa hindi kilalang babae.
Isabelle, bati ni Celeste, may pilit ng ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pagdududa. Kaya pala matagal kang nawala sa Maynila. May inililihim ka pala. Wala akong inililihim. Pinalaki ko ang mga anak ko ng mag-isa, matigas na sagot ni Belle, na pinipigilan ang luha. Tumingin siya kay Gab, na nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang katahimikan ni Gab ang higit na nagpasakit sa kanya. Kung ano man ang kanyang inaasahan, hindi ito. Walang paghingi ng tawad, walang pag-unawa. Tanging ang pagtataka at ang presensya ng ibang babae. Sa tingin ni Belle, hindi pa rin nagbabago si Gab. Takot pa rin siya sa anino ng kanyang ama, at patuloy niyang inuuna ang kanyang reputasyon kaysa sa pamilya. Mag-isa ko silang pinalaki, Gab. 8 taon. At ngayon, bigla mo silang hanapin. Anong gusto mo, sirain ulit ang buhay ko at ng mga anak ko? Tanong ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, ang mga mata ay nakapako kay Gab, naghahanap ng kasagutan. Mabigat ang dibdib ni Atchongi. Gabriel Alcantara habang nakasakay sila ni Celeste pabalik ng Maynila. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Belle at ang mga bata. Ang mga mata nila, ang paraan ng kanilang pagsasalita, bawat isa ay may bahagi niya, may bahagi ni Belle. Bumalik sa kanyang isip ang matinding galit sa boses ni Belle, ang pagbitiw niya ng mga salitang, anong gusto mo, sirain ulit ang buhay ko at ng mga anak ko. Hindi ko akalain na may 3 bata ka na pala, Gab, putol ni Celeste sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may malamig na himig na halos hindi marinig. Hindi mo man lang nabanggit sa akin na may anak ka pala sa nakaraan. Gaano katagal mo itong inilihim? Naramdaman ni Gab ang pag-init ng kanyang pisngi. Celeste, hindi ko alam. Hindi ko alam na nabuntis siya. Matagal na kaming wala ni Belle nang mangyari yan. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit alam niyang walang magagawa ang paliwanag. Ang katotohanan ay naroon, may 3 siyang anak na hindi niya alam ang existence. Hindi mo alam? Paanong nangyari yon, Gab? Abogado ka, at hindi mo alam ang nangyayari sa buhay mo? May bahid na ng sarkasmo ang boses ni Celeste. Ano ang sasabihin ng pamilya mo? Ng pamilya ko? Ng mga kliyente mo? Sisirain ito ang reputasyon natin. Ang salitang kireputasyon ay tumama kay Gab. Ang kanyang ama, si Maestro Alcantara. Alam niya na hindi magiging madali ito. Ang kanyang ama ay may matinding pagpapahalaga sa kanilang pangalan at sa kanilang posisyon sa lipunan. Pagdating sa kanilang kondo, agad siyang tumungo sa opisina ng kanyang ama sa Alcantara Tower. Matigas ang mukha ng maestro nang makita siya. Gabriel, anong nangyayari sa iyo? Bakit may mga bata na nagpunta dito at nagsasabing sila ang mga anak mo? At ang babaeng yan, si Isabel Reyes, bakit muli siyang nagpapakita sa buhay mo? Sumiklab ang galit sa mga mata ng maestro. Papa, hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan. Pero kailangan nating malaman ang totoo. Gusto kong magpadna test, sagot ni Gab, sinusubukang manatiling kalmado. Sana test? Ano? Para mapatunayan na anak mo sila? Ano ang gagawin mo pagkatapos? Dadalhin mo sila sa bahay? Isang eskandalo ito, Gabriel. Malapit ka nang maging senior partner at ikakasal ka kay Celeste. Anak siya ng Hukom Ramirez. Hindi natin pwedeng hayaan na masira ang lahat dahil sa pagkakamali mo sa nakaraan. Lumapit ang maestro at tinapik siya sa balikat, ngunit walang lambing sa paghaplos. Naintindihan mo ba, Gabriel? Walang puwang ang mga batang iyon sa buhay mo. Hindi sila ang iyong pamilya. Pero, Papa, paano kung sila nga ang mga anak ko? Ang tanong na ito ay binitiwan ni Gab na mailabis na takot. Kung sila man, haharapin natin yan sa legal na paraan. Hindi sila maninirahan dito. Hindi sila parte ng ating pamilya, mariing sagot ng maestro. Kinabukasan, agad na inasikaso ni Gab ang EK testing. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bahagi ng kanyang isip ay gusto lang itong matapos na sana hindi totoo. Ngunit may maliit na bahagi sa kanyang puso na umaasa na sana totoo. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta. Hawak ni Gab ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Positibo. Sila nga ang kanyang mga anak. Ang 3 anghel na biglang dumating sa kanyang buhay.
Sa parehong araw, dumating si Belle sa kanyang opisina, kasama ang kanyang abogado. Nagulat siya nang makita si Celeste na nasa loob na ng opisina ni Gab. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Belle kay Gab, ang kanyang tingin ay matalim. Siya ang aking fiancé, Belle. May karapatan siyang malaman ang mga nangyayari, depensa ni Gab. May karapatan? Ano? May karapatan siyang sirain ang buhay ko at agawin ang mga anak ko. Sumiklab ang galit ni Belle. Hindi iyan ang intensyon, Belle. Gusto lang naming maging maayos ang lahat, sabi ni Celeste, na lumapit at kinuha ang kamay ni Gab, ani mo ay nagmamay-ari. Narinig ni Belle ang kanyang sarili na tumatawa, isang mapait na tawa. Maayos? Matapos ang 8 taon? Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko, Celeste. Hindi mo alam kung paano ako lumaban para sa mga anak ko, nang mag-isa. At ngayong nandito na si Gab, siguro naman ay pwede na nating pag-usapan kung sino ang karapat-dapat mag-alaga sa kanila, sabi ni Celeste, ang boses ay puno ng pangingibabaw. Ang mga anak ko ay sa akin. Hindi sila magiging bahagi ng iyong perpektong buhay, sagot ni Belle, handa nang sumabog. Biglang tumayo si Celeste, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang pamilya na binuo namin ni Gab. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang kinabukasan namin. Lumabas si Celeste ng opisina, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Kinabukasan, nakatanggap si Belle ng isang restraining order. Sinusubukan mo kaming sirain, Belle. Hindi ko hahayaan yan, ang bulong ni Celeste sa sarili, habang hawak ang kopya ng restraining order. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Alam ni Belle na nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel Belle Reyes habang hawak ang sobre. Ang pangalan ni Celeste Ramirez ang nakasulat sa ibabaw, at sa loob ay ang kopya ng restraining order. Hindi siya makapaniwala. Hindi lang sapat na kinuha ni Gab ang mga bata nang walang paalam, ngayon ay pinipigilan pa siya nitong lumapit sa kanila. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay biglang sumabog. Paano niya nagawa ito? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang papel ay naging gusot sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Hindi niya maintindihan ang ganitong klaseng kasamaan. Ang tanging kasalanan niya ay ang magmahal at maging ina. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak na sina Tristan, Sofia, at Miguel na nakaupo sa sahig at naglalaro. Ang kanilang inosenteng mga mukha ay lalong nagpatindi sa kanyang galit at determinasyon. Hindi niya hahayaan na may sinumang umagaw sa kanila. Hindi niya hahayaan na masira ang pamilya na mag-isa niyang binuo sa loob ng 8 taon. Agad siyang naghanap ng abogado sa Maynila. Ngunit bawat law firm na kanyang nilapitan ay may parehong tugon. I'm sorry, dear Reyes, pero may conflict of interest po kami. O kaya naman ay, masyado pong makapangyarihan ang pamilya Alcantara, hindi po namin kayo kayang tulungan. Ang bawat pagtanggi ay parang suntok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at takot. Ang impluwensya ng pamilya Alcantara ay mas malawak kaysa sa kanyang inaakala. Para siyang nakikipaglaban sa isang higante na hindi niya kayang talunin. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan ni Aling Nena, hindi na napigilan ni Belle ang kanyang mga luha. Bumagsak siya sa upuan, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ma, paano na po kami? Walang gustong tumulong sa akin. Ang lakas-lakas nila. Lumapit si Aling Nena at niyakap ang kanyang anak. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Anak, huwag kang susuko. Alam kong mahirap pero matatag ka. Ikaw ang nagpalaki sa mga batang iyan ng mag-isa. Ikaw ang kanilang ina. Walang sinuman ang makakaagaw sa kanila sa iyo. Pero ma, abogado si Gab. At ang pamilya niya makapangyarihan. Si Celeste pa, anak ng hukom. Paano ko sila lalabanan? Ang boses ni Belle ay nanginginig sa takot at pagkabahala. Hindi ka nag-iisa, anak. Nandito ako. At ang Diyos. Manalig ka lang. Ang pagmamahal mo sa mga anak mo ang magiging sandata mo. Walang sinuman ang makakatalo sa pagmamahal ng isang ina, sagot ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang mga salita ng kanyang ina ang nagbigay ng lakas kay Belle. Tama siya. Hindi siya nag-iisa. Para sa kanyang mga anak, lalaban siya.
Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta ng ETH test. Isang kopya nito ang ipinadala sa kanya ng abogado ni Gab. Hawak ni Belle ang papel, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Positibo. Si Gab nga ang ama. Ang katotohanan ay nakasulat doon, itim sa puti. Hindi na ito maikakaila. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit? Kalungkutan? O isang bahagyang ginhawa na sa wakas ay may kumpirmasyon na? Ngunit ang ginhawang iyon ay agad na napalitan ng takot. Ngayon na kumpirmado na si Gab ang ama, mas magiging agresibo sila sa pagkuha sa mga bata. Isang araw bago ang hearing para sa custody ng mga bata, habang abala si Belle sa paghahanda ng mga gamit ng mga bata, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Edna Reyes, ang boses sa kabilang linya ay malamig at mekanikal, halos walang emosyon. May payo lang ako sa iyo. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa mga anak mo, sumuko ka na. Hindi mo kayang labanan ang pamilya Alcantara. Mas mabuti kung manahimik ka na lang at lumayo. Nalaglag ang cellphone sa kamay ni Belle. Ang kanyang puso ay parang yelo. Hindi ito banta sa kanya. Banta ito sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Sino ang tumawag? Paano nila nalaman ang numero niya? Ang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isip. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa mga anak mo, sumuko ka na. Mabigat ang pakiramdam ni Atty. Gabriel Alcantara habang papasok siya sa bulwagan ng korte. Sa kabila ng pagtatangka niyang maging propesyonal, hindi niya maiwasan ang pag-aalala para kay Belle at sa mga bata. Narinig niya ang boses ni Belle sa huling pag-uusap nila, puno ng galit at pighati. Alam niyang mas lumala ang sitwasyon nang magpadala si Celeste ng restraining order. Ang desisyon niyang magpadna test at ipaglaban ang mga anak niya ay nagdulot ng gulo sa lahat, lalo na kay Celeste. Gab, bati ni Celeste na naghihintay sa kanya sa labas ng courtroom. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata na hindi niya maintindihan. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang abogado ko. Sisiguraduhin nating hindi makalapit sa iyo ang babaeng iyon at ang kanyang mga anak. Napabuntong hininga si Gab. Sino ang abogado mo, Celeste? Ngumiti si Celeste, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang kakilala. Magaling siya. Mapananalunan natin ito. Nang tawagin ang kanilang kaso, pumasok si Gab at Celeste sa loob. Ang mga upuan ay puno ng mga nanonood, naghahanap ng iskandalo. Nakita ni Gab si Belle na nakaupo sa kabilang panig, ang kanyang mukha ay matigas, ngunit nakikita niya ang pagod sa kanyang mga mata. Sa tabi ni Belle ay si Aling Nena, matigas din ang tingin. Ngunit ang biglang paglitaw ng abogado ni Celeste ang nagpatindig ng balahibo ni Gab. Isang matangkad na lalaki, may pormal na tindig at matatalim na mata. Attorney Victor Montefalco. Naramdaman ni Gab ang matinding pagkabigla. Si Victor. Ang kanyang dating propesor sa law school at ang kanyang matinding karibal. Ang lalaking laging nangunguna sa kanya sa mga klase at ang lalaking laging may kakayahang hamunin ang kanyang kumpiyansa. Nagkatinginan sila ni Victor. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Victor, puno ng panunukso. Parang sinasabi niyang, nandito na naman tayo, Gab. Handang-handa akong kalabanin ka. Bumalik sa isip ni Gab ang kanilang nakaraan sa law school. Ang walang katapusang kompetisyon, ang paghahanap nila ng pagkilala mula sa kanilang mga propesor. At si Celeste. Naalala niya ang mga kwentuhan noon na naging malapit sina Celeste at Victor. Matagal na niyang kinalimutan ang mga alinggaw na iyon. Bakit si Victor? Sa dami ng abogado sa Maynila, bakit si Victor pa? Sa panahon ng recess, nilapitan ni Gab si Celeste. Celeste, bakit si Victor Montefalco? Alam mo ba ang kasaysayan namin? Tumingin si Celeste sa ibang direksyon. Oh, si Victor. Kilala ko siya. Matagal na. Bakit? May problema ba? Ang kanyang boses ay tila inosente, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. May relasyon ba kayo noon? Diretsong tanong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Nagtaas ng kilay si Celeste. Gab, nakaraan na yon. Bata pa kami noon. At saka, wala kang dapat ipagselos.
Ikaw ang mahal ko at ikaw ang pakakasalan ko. Pilit niyang humiti, ngunit naramdaman ni Gab ang bahid ng tensyon sa kanyang boses. Kinabukasan, habang naglalakad si Gab sa pasilyo ng korte, narinig niya ang boses ni Celeste na nanggagaling sa isang bakanting courtroom. Huminto siya at nakinig. Victor, dapat siguraduhin mong matatalo si Gab. Kung hindi, alam mo kung ano ang mangyayari. Ang boses ni Celeste, puno ng pagbabanta, halos hindi niya makilala. Huwag kang mag-alala, Celeste. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Hindi ko hahayaan na masira ang plano natin, sagot ni Victor. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamay-ari. Nanlamig si Gab. Plano? Anong plano? Ang pagkabigla at pagtataka ay lumukob sa kanya. Isang malamig na kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa mga bata. May mas malalim pa rito. At si Victor Montefalco ay parte ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Malamig ang simoy ng hangin sa loob ng courtroom, ngunit ang pakiramdam ni Isabel, Bel Reyes, ay parang nasa gitna siya ng nagbabagang apoy. Nakaupo siya sa witness stand, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan. Sa harap niya, nakaupo si Atty. Victor Montefalco, ang abogado ni Celeste, na may ngiti sa labi na puno ng panunukso. Sa kabilang banda, nakaupo si Gab, na nakatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may bahid din ng pagdududa. Nagsimula ang paglilitis para sa custody ng kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagkapuot. Paano nila magagawa ito sa kanya? Sa kanyang mga anak. Enmeth Reyes, nagsimulang magtanong si Victor, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bahid ng pagbabanta. Maaari niyo po bang sabihin sa korte kung paano ninyo pinalaki ang tatlong bata ng mag-isa? Hindi ba't mahirap ang inyong pinansyal na sitwasyon? Naramdaman ni Belle ang pag-init ng kanyang pisngi. Pinalaki ko po sila ng may pagmamahal at dedikasyon. Nagtatrabaho po ako bilang freelance graphic designer. Hindi po kami mayaman pero hindi po kami nagkulang sa anumang bagay. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng depensa. Ngunit hindi po ba kayo nagkaroon ng sapat na kita para suportahan ang tatlong bata? Hindi po ba kayo umaasa sa tulong ng inyong ina? Patuloy ni Victor, ang kanyang mga mata ay matalim. Ang aking ina po ay sumusuporta sa akin. Ngunit hindi po ibig sabihin yan ay hindi ko kayang alagaan ang aking mga anak. Ang pagmamahal po ang pinakamahalaga, sagot ni Belle, pilit na pinipigilan ang kanyang galit. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin sa lahat kung paano siya iniwan ni Gab, kung paano siya pinagbantaan ng ama ni Gab. Ngunit alam niyang hindi ito ang lugar. Edith Reyes, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit ninyo inilihim ang pagbubuntis ninyo kay Atty. Alcantara? Hindi po ba't karapatan niya bilang ama na malaman? Ang tanong ni Victor ay tumago sa kanyang puso. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Bumalik sa kanyang isip ang alaala ng araw na iyon. Ang pagkabigla, ang takot, ang pag-iisa. Ang banta ng Maestro Alcantara. Hindi po madali ang sitwasyon ko noon, sir. Maraming bagay po ang nangyari na hindi ko po kayang ipaliwanag dito, sagot ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan po nating marinig ang katotohanan, Gila Reyes. Hindi po ba totoo na iniwan ninyo si Atty. Alcantara pagkatapos ng kanyang graduation? At hindi po ba totoo na pinili ninyong itago ang mga bata sa kanya? Patuloy ni Victor, ang kanyang boses ay mas matigas na. Hindi ko po siya iniwan. Pinilit po akong lumayo, sigaw ni Belle, hindi na napigilan ang kanyang galit. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Gab, na nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang katahimikan ni Gab ang higit na nagpasakit sa kanya. Objection, Your Honor, biglang sabi ni Gab, na tumayo mula sa kanyang upuan. Irrelevant po ang tanong ng counsel sa kaso ng custody. Overruled, sagot ng hukom. Kailangan po nating malaman ang buong background ng mga magulang para sa kapakanan ng mga bata. Naramdaman ni Belle ang pagkabigo. Muling bumalik ang tingin ni Victor sa kanya. Edith Reyes, hindi po ba totoo na kayo ay nagmula sa isang simpleng pamilya, at si Atty. Alcantara ay mula sa isang prominenteng pamilya? Hindi po ba totoo na ang inyong relasyon ay hindi tinanggap ng pamilya Alcantara? Ang bawat tanong ni Victor ay parang panununtok sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan.
Ang kanyang pagiging single mother, ang kanyang pinansyal na sitwasyon, ang kanyang pinagmulan, lahat ay ginagamit laban sa kanya. Tumingin si Belle sa mga bata na nakaupo sa likod, kasama si Aling Nena. Nakita niya si Tristan na nakakunot ang noo, si Sofia na nakayuko, at si Miguel na nakatitig sa kanya, puno ng pagkalito. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Para sa kanila, kailangan niyang maging matatag. Lahat po ng sinasabi ninyo ay totoo, matigas na sabi ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngunit hindi po iyan ang basehan ng pagiging isang mabuting ina. Ang pagmamahal ko po sa aking mga anak ay walang kapantay. At hindi po iyan matutumbasan ng pera o posisyon. Ngumiti si Victor, isang iting puno ng tagumpay. Salamat po, Dina Reyes. Wala na po akong tanong. Naramdaman ni Belle ang matinding kalungkutan. Para siyang nawala ng lakas. Ang lahat ng kanyang pinagsikapan ay tila mawawala. Ngunit bago pa man makaupo si Victor, biglang bumukas ang pinto ng courtroom. Lahat ay napatingin sa pumasok. Isang babae, may edad na, ngunit may matikas na tindig. Nakasuot siya ng isang lumang barot saya, at ang kanyang mga mata ay matatalim. Nagulat si Belle. Si Aling Martha. Ang dating katulong ng pamilya Alcantara, na naging malapit sa kanya noon. Naglakad si Aling Martha papunta sa witness stand, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Maestro Alcantara, na nakaupo sa likod ni Gab. Isang ngiting puno ng pagbabanta ang sumilay sa labi ni Aling Martha. May sasabihin po ako sa korte, matigas na sabi ni Aling Martha, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong courtroom. Ang totoo po sa likod ng paghihiwalay ni Gab at Belle, at ang tunay na dahilan kung bakit inilihim ang mga bata. Nalaglag ang panga ni Atty. Gabriel Alcantara nang makita si Aling Martha na lumitaw sa courtroom. Si Aling Martha, ang matagal ng katulong sa kanilang bahay, ang babaeng nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Ang kanyang pagdating ay isang shock, isang hindi inaasahang pagliko sa kaso. Tumingin siya sa kanyang ama, si Maestro Alcantara, na nakaupo sa likod niya. Ang mukha ng maestro ay nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa matinding pagkabigla at galit. May sasabihin po ako sa korte, matigas na sabi ni Aling Martha, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong courtroom. Ang totoo po sa likod ng paghihiwalay ni Gab at Belle, at ang tunay na dahilan kung bakit inilihim ang mga bata. Naramdaman ni Gab ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niya na may alam si Aling Martha. Siya ang saksi sa maraming bagay na nangyari sa kanilang bahay, sa mga pag-uusap na pilit niyang kinalimutan. Your Honor, objection, sigaw ni Maestro Alcantara, na tumayo mula sa kanyang upuan. Ang saksing ito ay walang kinalaman sa kaso. Your Honor, ang saksing ito po ay may direktang kaalaman sa mga pangyayari sa likod ng paghihiwalay ng mga magulang ng mga bata, na siyang pinagbasehan ng counsel ng kabilang panig upang siraan ang aking kliyente, depensa ng abogado ni Belle. Overruled, desisyon ng hukom. Maaari po kayong magpatuloy, J.S. Martha. Nagsimulang magsalita si Aling Martha, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ikinuwento niya ang pagbisita ni Maestro Alcantara kay Belle pagkatapos ng graduation ni Gab. Ang pagbabanta ng maestro na sisirain ang kinabukasan ni Belle at ang pangarap ni Gab kung hindi sila maghihiwalay. Ang pagmamanipula ng maestro upang mapanatili ang dangal ng pamilya Alcantara. Habang nagsasalita si Aling Martha, naramdaman ni Gab ang matinding galit at pagkabigo. Ang lahat ng kanyang pinagsikapan, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ay unti-unting nagugunaw. Ang kanyang ama, ang taong kanyang hinahangaan at iginagalang, ay ang tunay na dahilan ng lahat ng paghihirap nila ni Belle. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng matinding galit. At hindi lang po yan, Your Honor, patuloy ni Aling Martha. Sinubaybayan po ng maestro ang buhay ni Emil Reyes sa loob ng 8 taon. May mga tao po siyang inupahan para siguraduhin na hindi niya kailanman sasabihin ang tungkol sa mga bata. Napatayo si Gab. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Hindi lang niya pinaghiwalay sila ni Belle, sinubaybayan pa niya ito. Ang kanyang ama ay isang master manipulator. Ang kanyang obsesyon sa kontrol at reputasyon ay labis. Papa, ano ito? Bulong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataksil. Ngunit bago pa man makasagot ang maestro, biglang bumaling si Aling Martha kay Victor Montefalco. At ikaw, Attorney Montefalco. Alam ko rin ang papel mo dito.
Alam ko ang kasaysayan mo kay Celeste. At alam ko na ginagamit mo ang kasong ito para sirain si Attorney Alcantara at bawiin si Celeste. Nagsimulang magulo ang courtroom. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mukha ni Victor ay namutla. Si Celeste naman ay nagulat, hindi makapaniwala na nabunyag ang kanyang sikreto. Naramdaman ni Gab ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi lang sa emosyonal na sakit, kundi sa pisikal din ang kanyang ulo ay umikot. Nagsimulang maglabo ang kanyang paningin. Ang kanyang sakit sa puso. Ang stress ay lalong nagpapalala nito. Sinubukan niyang itago, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Biglang tumayo si Tristan, ang isa sa mga kambal na nakaupo sa likod kasama si Belle. "Papa, okay ka lang po ba?" tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Narinig ni Gab ang boses ng kanyang anak. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Tristan. Pilit siyang ngumiti, ngunit alam niyang hindi niya kayang itago ang kanyang sakit. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang naging malinaw kay Gab. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. "Your Honor," sabi ni Gab, ang kanyang boses ay matatag, sa kabila ng sakit. "Hinihiling ko po na bawiin ang restraining order na ipinaglaban ni Emile Ramirez laban kay Ines Reyes. Walang basehan ang order na iyon." Tumingin sa kanya ang hukom. "Attorney Alcantara, sigurado po ba kayo?" "Opo, Your Honor. At hinihiling ko rin po na ipagpatuloy ang pagdinig, ngunit may iba po akong hiling." Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Gab, biglang tumayo si Maestro Alcantara. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Gab, puno ng pagkabigo. "Your Honor," matigas na sabi ni Maestro Alcantara. Ang kanyang boses ay umalingganggaw sa buong courtroom. "Ako po ang personal na hahawak sa kaso laban kay Ines Reyes. Hinding-hindi ko po hahayaan na masira ang dangal ng pamilya Alcantara dahil sa mga kasinungalingan at pagtataksil." Naramdaman ni Gab ang matinding pagkabigla. Ang kanyang ama. Ang kanyang sariling ama. "Dangal ng pamilya natin ang nakasalalay dito, Gabriel," ang mariing wika ng maestro, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang init ng courtroom ay hindi katulad ng lamig na nararamdaman ni Celeste Ramirez sa kanyang dibdib. Matapos ang testimonya ni Aling Martha at ang paglitaw ng Maestro Alcantara bilang abogado laban kay Belle, naramdaman ni Celeste ang kakaibang pagdududa. Hindi ito ang plano. Ang plano ay manalo, hindi ang sirain ang isang tao sa ganitong paraan. "Victor, masyado na yata tayong lumalayo sa legal na proseso," sabi ni Celeste kay Atty. Victor Montefalco habang nag-uusap sila sa isang pribadong silid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkabahala. Ang paggamit ng mga personal na impormasyon ni Belle at ang pagbabanta sa mga bata, hindi ito tama. Ngumiti si Victor, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Celeste, sa batas, ang lahat ay patas. Kailangan nating gawin ang lahat para manalo. Lalo na ngayon na nakialam na ang maestro. Gusto niyang sirain si Gab at gusto kong makuha ka pabalik. Ito ang pagkakataon natin." Naramdaman ni Celeste ang matinding pagkadismaya. Ang salitang makuha ka pabalik ay nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang trauma na matagal na niyang ibinaon. Ang relasyon nila ni Victor noon na puno ng pagkontrol at pagmamay-ari. Ang pagtatangka ni Victor na sirain ang kanyang karera at reputasyon nang subukan niyang makipaghiwalay. Iyon ang ugat ng kanyang takot na mawala ang lahat, ang dahilan kung bakit siya naghahangad ng key perfection at stability kay Gab. Kinaumagahan, habang nasa opisina, hindi mapakali si Celeste. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang maghanap ng mga lumang artikulo tungkol kay Victor. Nakita niya ang mga balita tungkol sa mga kaso kung saan ginamit ni Victor ang mga iligal na taktika para manalo. Ang mga reklamo laban sa kanya. Ang kanyang reputasyon bilang isang dirty lawyer. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang lahat ng kanyang takot ay bumalik. Hindi siya ligtas kay Victor. Hindi siya kailanman naging ligtas. Naisip niya si Gab. Sa kabila ng lahat, si Gab ay laging tapat. Nagkamali si Gab, naglihim, ngunit hindi niya kailanman sinaktan si Celeste sa paraang ginawa ni Victor. Isang hapon, habang nasa labas sila ni Gab para sa isang lunch meeting, biglang nagulantang si Celeste.
Nakita niya si Gab na biglang napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namutla. Nagsimulang humingal si Gab at ang kanyang mga mata ay naglabo. Ang kanyang sakit sa puso. Gab! Anong nangyayari sa iyo? Sigaw ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Agad siyang lumapit at inalalayan si Gab. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa kanyang sarili. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang ambisyon, ang lahat ng kanyang plano. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Gab. Dinala niya si Gab sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, naramdaman ni Celeste ang matinding takot. Ang takot na mawala si Gab. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa pagmamahal. Isang pagmamahal na matagal na niyang inilihim, na natabunan ng kanyang mga ambisyon. Nang makalabas ang doktor, sinabi nitong stress ang dahilan. Kailangan ni Gab ng pahinga. Sa gabing iyon, habang nasa bahay, hindi makatulog si Celeste. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ni Victor. Ang mga alaala ng kanyang trauma. Ang pagkahilo ni Gab. Ang kanyang konsensya ay nagsimulang kumilos. Hindi ito ang buhay na gusto niya. Hindi ito ang pag-ibig na gusto niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa Maestro Alcantara. Sinagot niya. Celeste, may bago tayong plano para sa kaso. Kailangan nating siguraduhin na matatalo si Belle. May nakuha akong impormasyon tungkol sa kanyang kapatid na may criminal record. Gagamitin natin ito para siraan siya sa korte. Kahit anong mangyari, hindi natin hahayaan na manalo siya. Kailangan nating agawin ang mga bata. Naramdaman ni Celeste ang paglamig ng kanyang dugo. Ang key dirty trick. Ang paggamit ng criminal record ng kapatid ni Belle para sirain ang kanyang pangalan. Ang pag-agaw sa mga bata. Ito ay labis na. Ito ay lampas na sa anumang legal na laban. Ito ay kasamaan. Hindi, bulong ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko ito gagawin. Hindi ko hahayaan na sirain ninyo ang buhay ng mga inosenteng bata. Hindi ko hahayaan na gawin ninyo ito kay Gab. Nanginginig ang buong katawan ni Isabel Belle Reyes habang nakaupo sa courtroom. Ang huling pagdinig sa kaso ng custody ay nagaganap at bawat salita na lumalabas sa bibig ni Maestro Alcantara ay parang patalim na tumatago sa kanyang puso. Ang maestro, na ngayon ay personal na humahawak sa kaso laban sa kanya, ay walang awa. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang impluwensya at taktika upang sirain si Belle at agawin ang mga bata. Ednes Reyes, ang boses ng maestro ay umalingganggaw sa bulwagan, puno ng otoridad at pagmamay-ari. Hindi po ba totoo na kayo ay walang sapat na pinansyal na kakayahan para suportahan ang tatlong bata? Hindi po ba totoo na ang inyong pinagmulan ay malayo sa mundo ng mga Alcantara? Naramdaman ni Belle ang matinding kahihiyan. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang pinansyal na sitwasyon, ang kanyang nakaraan, lahat ay ginagamit laban sa kanya. Tumingin siya kay Gab na nakaupo sa kabilang panig. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Gab, ngunit hindi siya kumilos. Parang nakatali ang mga kamay nito. Ang mga mata ng maestro ay nagbabaga. Ang mga batang ito ay nararapat sa isang buhay na may seguridad, may magandang kinabukasan, at isang pangalan na may dangal. Hindi po ba totoo na hindi ninyo ito kayang ibigay? Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Belle. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Mukhang matatalo na siya. Ang lahat ng kanyang pinagsikapan, ang lahat ng kanyang paghihirap ay tila mawawala. Ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng pagdinig, umuwi si Belle na may mabigat na puso. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak, sina Tristan, Sofia, at Miguel. Ang mga bata ay nakaramdam din ng tensyon. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Mama, totoo po ba na kukunin kami ni Papa Gab? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi, anak. Hindi mangyayari yan, sagot ni Belle, pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Ngunit ang kanyang boses ay basag. Pero, Mama, sabi po ng Lolo Gab, dapat daw po kaming sumama sa kanya para magkaroon kami ng magandang buhay. Sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Ang mga salita ng kanyang mga anak ay lalong nagpasakit sa kanya. Naramdaman niya ang matinding pighati. Hindi niya alam kung ano ang gagawin.
Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Tumakas. Lumayo. Dalhin ang mga bata sa isang lugar na hindi sila mahahanap. Isang lugar kung saan sila magiging ligtas mula sa pamilya Alcantara. Ngunit agad din niyang naisip na hindi ito solusyon. Hindi niya kayang tumakas habang buhay. At hindi ito patas sa mga bata. Kailangan nilang harapin ang sitwasyon. Sa gabing iyon, habang nag-iisip si Belle, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Belle, ang boses ni Gab sa kabilang linya, puno ng pag-aalala at awa. Kumusta ka? Ang mga bata. Naramdaman ni Belle ang kakaibang pakiramdam. Awa. Pagmamahal. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Okay lang kami, Gab. Bakit ka tumawag? Belle, gusto ko lang sabihin na sorry. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi ko alam ang plano ni Papa, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Gusto kong tulungan ka. Ayokong mawala sa iyo ang mga bata. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng isang maliit na kislap ng pag-asa sa puso ni Belle. Ngunit agad din itong nawala. Masyado nang marami ang nangyari. Masyado nang malalim ang sugat. Gab, huli na ang lahat, bulong ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Matatalo na ako. Wala na akong magagawa. Huwag kang sumuko, Belle. May paraan pa, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Lalaban tayo. Para sa mga bata. Ngunit ang mga salita ni Gab ay tila walang saysay. Ang pagdinig kinabukasan ang magiging huling pagdinig. Ang hatol ay ibibigay. Kinabukasan, sa courtroom, ang tensyon ay napakakapal. Nakaupo si Belle, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang hukom ay handa nang ibigay ang hatol. Naramdaman ni Belle ang matinding kalungkutan. Handa na siya sa pinakamasamang balita. Ngunit bago pa man makapagbigay ng hatol ang hukom, biglang bumukas ang pinto ng courtroom. Lahat ay napatingin sa pumasok. Si Celeste. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at may hawak siyang isang sobre. Your Honor, matigas na sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay umalingganggaw sa buong courtroom. Mayroon po akong importanteng ebidensya na magbabago ng takbo ng kasong ito. Nalaglag ang panga ni Atty. Gabriel Alcantara nang makita si Celeste na pumasok sa courtroom. Ang bawat kilos ni Celeste ay puno ng determinasyon, at ang sobre na hawak niya ay tila naglalaman ng kapangyarihan. Your Honor, mayroon po akong importanteng ebidensya na magbabago ng takbo ng kasong ito, ang matatag na pahayag ni Celeste. Nagulat ang lahat. Si Victor Montefalco ay namutla, habang si Maestro Alcantara ay nagkunot noo, puno ng pagtataka. Tumingin si Gab kay Celeste, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Anong ginagawa ni Celeste? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, matapos niyang baliwalain ang pag-aalala ni Gab sa mga bata, bakit siya narito ngayon? Maaari po ba kayong lumapit sa witness stand, Via Ramirez, utos ng hukom? Lumakad si Celeste papunta sa witness stand, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kina Victor at Maestro Alcantara. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng emosyon na matagal niyang inilihim. Your Honor, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa custody ng mga bata. Ito po ay tungkol sa isang matagal ng sikreto, isang manipulasyon, at ang katotohanan na matagal nang inilihim. Pagkatapos, inilabas niya ang ilang documents mula sa sobre. Mayroon po akong mga recordings at mga documents na magpapatunay sa mga ginawa ni Maestro Alcantara, upang pilit na paghiwalayin sina Attorney Gabriel Alcantara at Isabel Reyes, 8 taon na ang nakalipas. Pinagbantaan po niya si Idia Reyes para layuan si Attorney Alcantara, at pinilit po niya si Attorney Alcantara na itago ang kanyang relasyon kay Edith Reyes para sa kapakanan ng kanyang karera at reputasyon. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng courtroom. Ang mukha ng maestro ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Higit pa po riyan, patuloy ni Celeste, at ang kanyang tingin ay lumipat kay Victor. Mayroon din po akong ebidensya na nagpapatunay na si Attorney Victor Montefalco ay kasabwat sa mga balak ng maestro, at ginagamit po niya ang kasong ito para sirain si Attorney Alcantara.
Hindi lang para sa kanyang sariling ambisyon, kundi para rin muling makuha ako. Napatayo si Victor. Kasinungalingan yan, Your Honor. Niloloko niya kayo. Mayroon po akong mga recordings ng aming mga pag-uusap, kung saan inamin po niya ang kanyang tunay na motibo. At mayroon din po akong ebidensya ng kanyang mga iligal na taktika sa mga nakaraang kaso, mariing sabi ni Celeste. Ang mga recordings ay pinatugtog sa korte. Narinig ang boses ni Victor na nagpapahayag ng kanyang paghahangad na sirain si Gab at muling makuha si Celeste. Narinig din ang boses ng maestro na nagpaplanong gumamit ng dirty trick laban kay Belle, kabilang ang paggamit ng criminal record ng kapatid ni Belle. Nagulantang ang lahat. Maging si Gab ay hindi makapaniwala. Ang kanyang ama ay may kakayahang gawin ang ganoong kasamaan. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot, ay naging katotohanan. Naramdaman niya ang matinding galit at pagtataksil. Hindi ko po ito inilabas noon dahil sa takot. Takot na masira ang pangalan ng pamilya ko, takot na mawala si Gab. Ngunit na-realize ko po na ang katotohanan ang pinakamahalaga, sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko po kayang makatulog nang alam kong sinisira ko ang buhay ng mga inosenteng bata. Hindi ko po kayang ipagpatuloy ang ganitong uri ng buhay. Napaupo si Maestro Alcantara, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at galit. Si Victor naman ay nagalit, ngunit walang magawa. Ang ebidensya ni Celeste ay malakas. Matapos ang testimonya ni Celeste at ang pagpapatunay ng mga ebidensya, nagsimulang magbago ang takbo ng kaso. Ang hukom ay nagkaroon ng recess upang pag-aralan ang bagong ebidensya. Nang bumalik ang hukom, nagbigay siya ng desisyon. Dahil sa mga bagong ebidensya na iniharap ni Celeste Ramirez, at ang malinaw na pagmamanipula at iligal na taktika na ginawa ng Maestro Alcantara at Attorney Victor Montefalco, ang custody ng mga bata ay mapupunta kay Ines Isabel Reyes. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Naramdaman ni Belle ang matinding kaligayahan at kaginhawaan. Yumakap siya kay Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Maestro Alcantara at Victor Montefalco ay agad na inaresto dahil sa mga kasong iniharap laban sa kanila. Habang paalis si Belle sa courtroom kasama ang kanyang mga anak, nilapitan siya ni Gab. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Belle, pakinggan mo ako ni. Niyakap ni Belle Reyes ang kanyang mga anak ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Nanalo sila. Ang mga bata ay mananatili sa kanya. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tila biglang nawala. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, naramdaman niya ang presensya ni Gab. Belle, pakinggan mo ako ni. Ang boses ni Gab, basag at puno ng pagsisisi. Bumitaw si Belle sa pagkakayakap sa kanyang mga anak at humarap kay Gab. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Gab. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mukha ay pagod. Anong sasabihin mo, Gab? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagdududa. Belle, sorry. Sorry sa lahat. Sa pag-iwan ko sa iyo noon, sa hindi ko paghahanap sa iyo, sa hindi ko pagkaalam sa mga bata. Sorry sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam ang plano ni Papa. Hindi ko alam na ganoon ang gagawin niya. Hindi ko alam na sinubaybayan ka niya. Tumingin si Belle sa kanya. Ang kanyang galit ay unti-unting lumambot. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Gab. Ngunit ang sugat ay malalim pa rin. Gab, 8 taon. 8 taon akong nag-isa. 8 taon akong lumaban para sa mga anak ko. 8 taon akong nagtago, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Hindi madaling kalimutan ang lahat ng nangyari. Alam ko, Belle. Alam ko, sagot ni Gab at lumapit siya, ngunit hindi niya hinawakan si Belle. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong maging ama sa mga bata. Gusto kong maging parte ng buhay niyo. Gusto kong patunayan sa iyo na nagbago ako. Sa sumunod na mga araw, unti-unting lumapit ang mga bata kay Gab. Si Tristan, na seryoso, ay nagsimulang magtanong tungkol sa trabaho ni Gab bilang abogado. Si Sofia, na malambing, ay nagsimulang humingi ng stories mula kay Gab. At si Miguel, na malikot, ay nagsimulang maglaro kay Gab.
Nakita ni Belle ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang pagtanggap nila kay Gab ay unti-unting nagpapagaling sa kanyang puso. Isang linggo pagkatapos ng kaso, nagpasya si Gab na bumisita sa Batangas. Nagulat si Aling Nena nang makita si Gab na nasa kanilang bahay. "Ma'am Nena," bati ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng respeto. "Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. At gusto ko po sanang magpasalamat sa inyo sa pag-aalaga kay Belle at sa mga bata." Ngumiti si Aling Nena. "Gab, ang mahalaga ay nandito ka na ngayon. Ang mga bata, masaya sila na kasama ka. At si Belle, nakikita ko na unti-unti na siyang nagpapatawad." Sa pagbisita ni Gab sa Batangas, nakita ni Belle ang kanyang sinseridad. Nakita niya ang pagmamahal ni Gab sa mga bata. Nakita niya ang kanyang pagbabago. Ang kanyang puso ay unti-unting lumambot. Isang hapon, habang magkasama sila ni Gab sa dalampasigan, pinagmasdan nila ang mga bata na naglalaro sa buhangin. "Gab," sabi ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng pagpapatawad. "Pinapatawad na kita. Hindi madali, pero para sa mga bata at para sa sarili ko, pinapatawad na kita." Niyakap ni Gab si Belle ng mahigpit. "Salamat, Belle. Maraming salamat." Ngunit sa kabila ng pagpapatawad, alam ni Belle na hindi pa ganap ang kanilang relasyon. Marami pa silang kailangang ayusin. Marami pa silang kailangang pagdaanan. Habang magkasama sina Gab at Belle na nagbabantay sa mga bata, biglang lumapit sa kanila ang isang lalaki. Nakasuot siya ng formal na suit at ang kanyang mga mata ay matalim. Kilala siya ni Gab. Si Attorney Salazar, ang dating kasamahan ng kanyang ama sa law firm. "Attorney Alcantara," bati ni Attorney Salazar, ang kanyang boses ay malamig. "May bago po akong kaso laban sa inyo. Isang class action lawsuit mula sa mga dating kliyente ng inyong ama. At hinihiling po namin na panagutin kayo sa lahat ng kasalanan ng inyong ama." Naramdaman ni Gab ang matinding pagkabigla. Isang bagong kaso. Isang bagong pagsubok. Tumingin siya kay Belle na nakatingin din sa kanya, puno ng pag-aalala. Malamig ang hangin sa Maynila, ngunit ang pakiramdam ni Atty. Gabriel Alcantara ay parang nasa gitna siya ng isang bagyo. Ang mga salita ni Attorney Salazar ay umalinggaw sa kanyang isip, "May bago po akong kaso laban sa inyo. Isang class action lawsuit mula sa mga dating kliyente ng inyong ama. At hinihiling po namin na panagutin kayo sa lahat ng kasalanan ng inyong ama." Naramdaman ni Gab ang matinding pagkabahala. Hindi pa man ganap na nakakabangon ang kanyang pamilya mula sa nakaraang kaguluhan, heto na naman ang panibagong pagsubok. Ang kanyang ama ay nakakulong at ngayon, siya ang pinapanagot sa mga kasalanan nito. Isang malaking kaso ito na maaaring sumira sa kanyang karera at sa kanyang pangalan. Sa loob ng kanyang opisina, abala si Gab sa pag-aaral ng mga dokumento. Libu-libong pahina ng mga reklamo, mga kasunduan at mga ebidensya ng pandaraya. Ang bawat pahina ay nagpapataas ng kanyang stress level. Naramdaman niya ang matinding pagod. Ang kanyang ulo ay kumirot at ang kanyang dibdib ay sumikip. Sinubukan niyang itago ang kanyang mga sintomas. Ayaw niyang mag-alala si Belle, lalo na ngayon na unti-unti na silang nagkakaayos. Ayaw din niyang mag-alala ang kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na niya kayang kontrolin. Isang umaga, habang nasa courtroom siya para sa isang pretrial hearing, bigla siyang nahilo. Naramdaman niya ang matinding pag-ikot ng kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pilit siyang kumapit sa mesa, sinusubukang manatiling matatag. Ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw sumunod. "Attorney Alcantara, okay po ba kayo?" tanong ng hukom na nakapansin sa kanyang panginginig. "Opo, Your Honor." "Medyo pagod lang po," sagot ni Gab, pilit na ngumiti. Pagkatapos ng hearing, agad siyang nagtungo sa banyo. Nagsuka siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at ang kanyang dibdib ay sumisikip. Naramdaman niya ang matinding takot. Ang kanyang sakit sa puso. Ang sakit na minana niya sa kanyang ina na matagal na niyang itinatago. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Gab sa kanyang opisina, tumawag si Belle. "Gab, kumusta ka?" "Ang mga bata, hinahanap ka," sabi ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Okay lang ako, Belle. Maraming trabaho lang," sagot ni Gab, pilit na nagpapanggap na malakas. "Sigurado ka?"
Parang pagod ka, sabi ni Belle. Pumunta ka dito sa Batangas. Kailangan ka ng mga bata. At kailangan mo rin ng pahinga. Napabuntong hininga si Gab. Alam niyang kailangan niya ng pahinga. Ngunit hindi niya kayang iwan ang kasong ito. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan, ay nakasalalay dito. Sa kabila ng kanyang pagod, patuloy siyang lumalaban. Patuloy siyang nagtatrabaho. Ngunit ang kanyang katawan ay unti-unting bumibigay. Ang kanyang mga atake ay nagiging mas madalas. Isang hapon, habang nasa opisina siya, biglang sumikip ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Naramdaman niya ang matinding sakit. Agad niyang kinuha ang kanyang gamot, ngunit tila walang epekto. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Belle. Dumating siya sa Maynila upang sorpresahin si Gab. Nakita ni Belle si Gab na nakahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Gab! Anong nangyayari sa iyo? Sigaw ni Belle at agad siyang lumapit kay Gab. Naramdaman ni Gab ang matinding sakit. Hindi na niya kayang itago. Ang kanyang katawan ay bumagsak. Belle D. Bulong ni Gab bago pa man siya mawalan ng malay. Nalaglag ang puso ni Isabel Belle Reyes nang makita si Gab na bumagsak sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Naramdaman niya ang matinding takot, isang takot na mas matindi pa kaysa sa takot na naramdaman niya sa korte. Agad siyang lumapit at inalalayan si Gab, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gab! Gumising ka! Anong nangyayari sa iyo? Sigaw ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Agad siyang humingi ng tulong. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga paramedics at isinugod si Gab sa ospital. Habang nasa ambulans, mahigpit na hawak ni Belle ang kamay ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi niya maintindihan. Anong nangyayari kay Gab? Sa ospital, sa labas ng emergency room, naghintay si Belle nang may matinding kaba. Dumating din ang mga bata na dinala ni Aling Nena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Mama, okay lang po ba si Papa Gab? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Niyakap ni Belle ang kanyang mga anak. Okay lang siya, anak. Magiging okay siya. Pilit siyang ngumiti, ngunit alam niyang hindi siya sigurado. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Enrique Reyes, si Attorney Alcantara po ay nagkaroon ng cardiac arrest dahil sa matinding stress. Mayroon po siyang congenital heart condition na matagal na niyang itinatago. Kailangan po niya ng matinding pahinga at monitoring. Naramdaman ni Belle ang matinding pagkabigla. Sakit sa puso. Itinatago. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagdududa, ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng matinding awa at pag-aalala. Kaya pala madalas siyang pagod. Kaya pala minsan ay tila nawawalan siya ng hininga. Nang magkamalay si Gab, nasa isang pribadong silid na siya. Si Belle ay nakaupo sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Belle, bulong ni Gab, ang kanyang boses ay mahina. Gab, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo inilihim ang sakit mo? Tanong ni Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napabuntong hininga si Gab. Natatakot ako, Belle. Natatakot akong maging mahina. Natatakot akong mawala ang lahat. Ang aking karera, ang aking pangalan, ang aking pamilya. Natatakot akong bigin ang lahat. Niyakap ni Belle si Gab ng mahigpit. Hindi ka nag-iisa, Gab. Hindi ka mahina. At hindi mo kami binigo. Ang importante ay buhay ka. At nandito kami para sa iyo. Sa sumunod na mga araw, si Belle ang naging sentro ng mundo ni Gab. Siya ang nag-alaga sa kanya, nagpakain at nagbigay ng moral na suporta. Ang mga bata ay madalas ding bumibisita, nagbibigay ng saya at pag-asa kay Gab. Nakita ni Gab ang tunay na pagmamahal ni Belle, isang pagmamahal na walang kondisyon, isang pagmamahal na handang magsakripisyo. Isang hapon, dumating si Maestro Alcantara sa ospital. Ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Gabriel, sabi ng maestro, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawa. Sa pagmamanipula ko sa iyo at kay Belle. Sa pagkasira ng buhay ninyo.
Ang aking obsesyon sa reputasyon ang nagbulag sa akin. Tumingin si Gab sa kanyang ama. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng maestro. Niyakap niya ang kanyang ama. Papa, pinapatawad na kita. Naramdaman ni Belle ang matinding ginhawa. Ang pagpapatawad ng maestro ay isang malaking hakbang para sa kanilang lahat. Ang proseso ng paghilom ay nagsisimula na. Habang nagpapagaling si Gab, narinig niya ang mga bata na nag-uusap sa labas ng kanyang silid. Gusto ko, Papa Gab, Mama Belle, at kaming tatlo, maging buong pamilya na, sabi ni Sofia. Nga. Saka, pwede na tayong maglaro ng basketball kasama si Papa Gab, dagdag ni Miguel, puno ng excitement. At pwede na kaming mag-aral ng batas kasama si Papa Gab, sabi ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ang mga salita ng kanyang mga anak ay tumagos sa puso ni Gab. Buong pamilya. Iyon ang gusto niya. Iyon ang kailangan niya. Naramdaman ni Achoy. Gabriel Alcantara ang sariwang simoy ng hangin sa Batangas habang nakaupo siya sa balkonahe ng bahay ni Belle. Gumagaling na siya. Ang kanyang katawan ay tila bumalik sa dati, ngunit ang kanyang puso ay nagbago. Hindi na siya ang dating Gab na naghahabol sa reputasyon at kapangyarihan. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang kanyang pamilya. Ang mga salita ng kanyang mga anak, maging buong pamilya, ay umalingaw sa kanyang isip. Iyon ang kanyang bagong misyon. Ang kaso ng class action lawsuit laban sa kanya ay patuloy, ngunit hindi na ito ang sentro ng kanyang mundo. Sa tulong ng ilang tapat na kasamahan sa batas, at sa suporta ni Belle, patuloy niyang nilalabanan ito. Ngunit naging malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi na niya kayang magtrabaho sa law firm ng kanyang ama. Hindi niya kayang manatili sa isang lugar na puno ng nakaraan at mga mapait na alaala. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Belle sa veranda na tinatanaw ang dalampasigan, nagsalita si Gab. Belle, magre-resign na ako sa Alcantara Law Firm. Nagulat si Belle. Sigurado ka, Gab? Hindi ba't ito ang pangarap mo? Dati. Pero ngayon, may iba na akong pangarap, sagot ni Gab, at hinawakan ang kamay ni Belle. Gusto kong bumuo ng sarili kong law firm. Isang law firm na magtatanggol sa mga maliliit, sa mga biktima ng inhustisya. Isang law firm na may puso. Ito ang magiging paraan ko para bumawi sa lahat ng nagawa ng pamilya Alcantara, at sa sarili kong pagkukulang. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Belle. Napakagandang pangarap, Gab. Suportado kita. Naging abala si Gab sa pagbuo ng kanyang bagong law firm. Tinawag niya itong Alcantara & Reyes Law Offices, isang simbolo ng kanyang pagbabago at ang bagong pamilya na kanyang binuo. Nagulat ang marami sa kanyang desisyon, ngunit naging matatag siya. Kasabay ng kanyang bagong karera, mas naglaan si Gab ng oras para sa kanyang mga anak. Madalas siyang dumalo sa mga school activities ni Tristan, Sofia at Miguel. Siya ang sumasama sa kanila sa paglalaro ng basketball, siya ang nagbabasa sa kanila ng bedtime stories, at siya ang gumagabay sa kanilang pag-aaral. Nakita ni Belle ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakita niya ang isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Belle sa dalampasigan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, at ang langit ay pininturahan ng mga kulay kahel at pula. Ang mga bata ay abala sa paggawa ng sandcastles. Belle, sabi ni Gab at huminto siya. Humarap siya kay Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Matagal na akong humihingi ng tawad. Pero ngayon, gusto kong patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa iyo at sa mga bata. Lumuhod si Gab at mula sa bulsa niya, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing, ngunit may kinang na ginto. Belle, wika ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang pangako ng pag-ibig na ito ay hindi lang para sa ating dalawa, kundi para sa buong pamilya natin. Papatunayan ko sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako. Pakakasalan mo ba ako? Naramdaman ni Belle ang matinding kaligayahan. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang pag-ibig na matagal nang nawala ay unti-unting bumabalik. Hindi na ito ang pag-ibig ng nakaraan, kundi isang bagong pag-ibig na mas matatag, mas tapat at puno ng pag-asa. Tumingin siya sa kanyang mga anak na nakatingin sa kanila, puno ng pag-asa. Gab.
Pakakasalan kita, sagot ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay puno ng pagmamahal at kagalakan. Ang simpleng simbahan sa tabing dagat ay pinalamusyan ng mga sariwang bulaklak, at ang bawat sulok ay nagpapakita ng pag-asa. Ngayon ang araw ng kasal ni na Isabel, Bel Reyes at Atty. Gabriel Gab Alcantara. Hindi ito ang ingranding kasal na inaasahan ng marami para sa isang Alcantara, ngunit ito ang kasal na puno ng tunay na pag-ibig at kapayapaan. Nakaupo sa unang hanay si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan habang pinapanood niya ang kanyang anak na babae. Sa tabi niya, nakaupo si Maestro Alcantara, na ngayon ay payapa na ang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may bahid din ng pagmamahal. Natuto na siya sa kanyang mga pagkakamali at ngayon ay sinusuportahan niya na ang kanyang anak at ang bagong pamilya nito. Naglakad si Belle sa aisle, suot ang isang simpleng puting gown na gawa ng isang lokal na mananahi. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa saya. Sa kanyang tabi, naglakad ang tatlong kambal, si Tristan, na seryoso sa kanyang barong Tagalog, si Sofia, na malambing sa kanyang puting dress, at si Miguel, na malikot ngunit seryoso sa kanyang papel bilang ring bearer. Sila ang kanyang mga flower children, ang simbolo ng kanilang pag-ibig. Naghintay si Gab sa altar, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakasuot siya ng isang puting barong Tagalog, at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Belle. Hindi niya inakala na darating ang araw na ito. Matapos ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng sakit, narito sila ngayon, handang simulan ang kanilang bagong buhay bilang isang buong pamilya. Gab, bulong ni Belle nang makarating siya sa altar. Belle, sagot ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pari ay tumago sa kanilang puso. Ang kanilang mga panata ay puno ng katapatan, pagmamahal at kapatawaran. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. I now pronounce you husband and wife, sabi ng pari. Niyakap ni Gab si Belle at hinalikan. Nagpalakpakan ang lahat. Ang mga bata ay tumalon sa saya at agad na niyakap ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon sila ng isang simpleng reception sa tabing dagat. Ang lahat ay masaya, nagtawanan at nagkwentuhan. Si Celeste, na naghahanap ng sarili niyang kapayapaan, ay dumalo rin. Nakita niya ang saya sa mukha ni Gab at Belle, at naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Nagtatrabaho na siya ngayon para sa isang charity organization, at nakatira sa isang probinsya, mas simple ang kanyang buhay. Natutunan niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan o posisyon, kundi sa pagbibigay at pagmamahal. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang mga kambal. Si Tristan ay naging isang matagumpay na abogado, sumusunod sa yapak ng kanyang ama, ngunit may puso para sa mga mahihirap. Si Sofia ay naging isang artist na nagpapahayag ng kanyang mga emosyon sa pamamagitan ng kanyang mga likha. At si Miguel ay naging isang engineer na nagtatayo ng mga tulay at mga gusali na nagkokonekta sa mga tao. Ang Alcantara Reyes Law Offices ay lumago at naging isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang law firm sa bansa. Si Gab at Belle ay patuloy na nagtutulungan, hindi lang sa kanilang trabaho, kundi pati na rin sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang kanilang pag-ibig ay naging mas matatag, mas malalim at mas makabuluhan. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Gab sa kanilang veranda, pinagmamasdan ang mga bituin, nagsalita si Belle. Alam mo, Gab, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Akala ko noon, huli na ang lahat. Akala ko, hindi na kami magiging buo. Pero pinatunayan mo sa akin na mali ako. Niyakap ni Gab si Belle. Hindi tayo susuko, Belle. Ang pag-ibig natin, ang pamilya natin, ito ang pinakamahalaga. Ang kapatawaran ang susi sa lahat. Ang pagtanggap sa nakaraan, at ang pagmamahal sa kasalukuyan, ito ang nagpapatatag sa atin. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lagpasan ang anumang pagsubok. Ang pagtitiwala, pagpapatawad, at ang walang hanggang pagmamahal sa pamilya ang nagbigay sa kanila ng isang masayang pagtatapos. Hindi ito ang perpektong kwento, ngunit ito ang kwento ng pag-ibig na matatag, totoo, at walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Gab at Belle. Ang kanilang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahal at pagpapatawad.
Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata ng kwento ni Gab at Belle at ng kanilang tatlong anghel. Isang karangalan po para sa akin ang ibahagi ang kanilang paglalakbay. Bilang inyong manunulat, malalim po ang aking pasasalamat sa bawat sandaling inyong inilaan upang pakinggan ang kanilang kwento, ang bawat emosyong inyong naramdaman kasama nila. Hindi po naging madali ang paglikha sa bawat pahina, ang pagbuo ng bawat karakter, at ang paghabi ng bawat eksena. May mga pagkakataon pong ako mismo ay nakaramdam ng lungkot, galit at pagkabigo kasama nila. Ngunit higit sa lahat, nakaramdam ako ng pag-asa at inspirasyon sa kanilang kakayahang bumangon at magpatawad. Sa pamamagagitan ng kwentong ito, nais kong ipaabot ang aking pag-asa na naramdaman ninyo rin ang kapangyarihan ng pag-ibig na walang pinipili, ang kalayaan na hatid ng pagpapatawad, at ang kahalagahan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ang kwento ni Gab at Belle ay isang paalala na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa mga pusong handang magmahal, magpatawad, at bumuo ng matatag na pundasyon sa kabila ng lahat ng hamon. Sana po ay nag-iwan ito ng magandang marka sa inyong mga puso, isang paalala na sa bawat pagsubok, mayroong pag-asa, at sa bawat pagbagsak, may kakayahang bumangon muli. Ang bawat isa po sa atin ay may sariling kwento ng pag-ibig at pagpapatawad na dapat nating ingatan at pahalagahan. Lubos po akong umaasa na naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso. Malugod po naming tinatanggap ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa tatlong anghel na pumatok sa pinto ng nakaraan. Ang inyong mga komento po ang aming inspirasyon. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Kwentong Puso G.